Dear Papa Van, magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin na lamang niyo ako sa pangalang Jomar, 30 years old. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Dati akong habal-habal driver, Papa Van. Ang kinikita ko noon ay pangsuporta sa nanay ko at sa mga nakababata kong kapatid na nag-aaral. Matagal na rin po kasing byuda si nanay kaya bilang panganay, naging obligasyon ko na ang tumulong sa kanila. Masasabi kong marangal ang pagiging driver pero aaminin ko na mahirap pa rin ang buhay dahil hindi sapat ang kinikita ko para makatikim ng kaunting kaginhawaan. Pero masaya naman ako sa trabaho ko lalo na't yun ang naging dahilan kaya kami nagkalapit ng babaeng matagal ko nang hinahangaan, si Ami. Araw-araw ko siya noong hinahatid sundo sa trabaho niya sa munisipyo. Bukod sa mataas ang pinag-aralan ni Ami, may kaya rin ang pamilya niya. Retired Army ang ama at teacher naman ang ina. Sa totoo lang may kotse naman sila na pwedeng panghatid sa kanya pero mas pinili niyang sumakay sa motor pagpasok sa trabaho. At nalaman ko naman noon ang dahilan mula sa pinsan niyang si Badong. May gusto raw kasi sa akin si Ami. Kaya nung nalaman ko yon, nagkaroon ako ng lakas ng loob para ligawan siya. Hindi naman niya ako pinahirapan dahil halos 1 buwan ko lang siya niligawan. Hindi ako makapaniwala noon na mamahalin ako ng babaeng katulad niya. Kaya naman nagpasya na akong ipakilala siya sa pamilya ko. Mainit naman ang naging pagtanggap nila nang ipakilala ko siya bilang girlfriend ko. Dahil doon, naglakas loob na rin siya na ipakilala ako sa mga magulang niya. Ang kaso, tatay niya lang ang humarap sa akin noon, Papa Van. Ami, sa palagay mo ba magugustuhan ako ng mga magulang mo? Ayan ka na naman. Napag-usapan na natin to, 'di ba? Wala kang dapat ipag-alala kasi mabait yung mga magulang ko. Relax ka lang dyan. Salamat, pero kinakabahan talaga ako. Halata nga, kasi kanina ka pa namumutla. Pati nga kamay mo nanlalamig oh. Pwede pa bang umatras? Sira, ngayon ka pa aatras nandito na tayo. Kaya natin to. Tiwala lang, mahal. Sana nga magustuhan ako ng mga magulang mo. Basta, maging totoo ka lang. Sigurado ko na wala tayong magiging problema sa… Nandito na pala yung bisita natin. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi rin sa'yo. Ikaw ba yung boyfriend ng anak ko? Opo. Kamusta po? Ayos lang, iho. Maupo ka. May gusto ka bang inumin o kainin? Magpapahanda ako. Wag na po. Okay lang po ako. Salamat po. Siya nga pala. Kilala ka raw ng misis ko. Napagkwentuhan ka namin kanina. Naging estudyante ka raw niya nung elementary. Tama ba? Opo. Naging teacher ko po si ma'am. Anong tinapos mo, iho? Pa! Bakit, Ami? Wala naman sigurong masama kung magtatanong ako tungkol sa buhay ng boyfriend mo. Hindi ba, Jomar? Ayos lang po. Oh, ano ngang natapos mo? Hindi po kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nung namatay po yung tatay ko, hindi na po ako kayang pag-aralin ni nanay. Kaya napilitan na po ako magtrabaho para makatulong sa mga gastusin at pangangailangan ng pamilya namin. Sayang naman, hindi ka nakatapos. Naikwento pa naman sa akin ni Mrs. na matalino ka raw at valedictorian pa nung graduate. Ano bang trabaho mo ngayon? Driver po ng habal-habal. Yan nga yung impormasyong nakarating sa akin na naghahabal-habal ka raw. Tatapatin na kita, iho. Hindi kita gusto para sa anak ko. Po? Nag-iisang anak lang namin si Ami at iba yung pinapangarap naming buhay para sa kanya.
Dahil po ba driver lang ako kaya ayaw niyo sa akin? Wala akong masamang ibig sabihin, iho. Walang problema o issue sa akin yung mga kagaya mong driver. Kaya lang, syempre pagdating sa anak ko, gusto ko yung kahit paano may pagmamalaki naman. Pa, mabuting tao si Jomar. Saka nagmamahalan po kami. Ay, nagdesisyon na kami ng mama mo. Hindi namin susuportahan yung relasyon nyo. Anong mapapala mo sa kanya? Pa, wag niyo namang husgahan agad si Jomar. Masipag po siya at responsable. Mapagmahal din siya sa pamilya. Ayaw naming mapunta ka sa maling tao. Kaya sana, maintindihan mo kami ng mama mo. Hindi kayo bagay. Nakagraduate ka. May maayos na trabaho. Ano na lang sasabihin ng mga kakilala natin? Mas importante pa ba yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa kaligayahan ko? Ano bang kaligayahan niyang pinagsasasabi mo? Masaya po ako sa relasyon namin. Huwag nang matigas yung ulo mo. Sundin mo na lang kung ano yung gusto namin ng mama mo. Para sa'yo rin yon. Mahal ko po si Ami. Wala po ako masamang intensyon sa kanya, sir. Pa, wag naman sana nating paabutin sa ganito. Tao pong pumunta yung boyfriend ko rito. Nagpakilala siya sa inyo ng maayos. Kung totoong tao siya tulad ng sinasabi mo, edi sana hindi kanya niligawan sa kalsada. Kabastusan yon. Pasensya na po sir kung ganun yung nangyari. Kaya nga po ako nandito ngayon para bumawi. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon para patunayan kung gaano ko kamahal si Ami. Hindi sapat yung pagmamahal para buhayin mo ng maayos ang anak ko. Kaya mo bang ibigay lahat ng pangangailangan niya? Magsisika po ako. Pagbubutihan ko po yung pagtatrabaho ko. Sa paghahabal-habal? Nagpapatawa ka ba? Pa, sobra na ho yan. Hindi ko naman kailangan na sobra-sobra sa buhay ko. Ano ka ba naman anak? Para sa'yo rin naman tong ginagawa ko. Kasi ayoko mapariwara ka. Nasa hustong gulang na po ako. Kaya ako nang magdedesisyon para sa sarili ko. Kita mo na? Natuto ka nang sumagot ng ganyan sa akin dahil sa lalaking yan. Pa naman! Mabait si Jomar. Responsable. At ganun din yung pamilya niya. Tao po nila akong tinanggap nung ako yung nandun sa kanila. Tapos ganito kayo sa kanya? Nakakahiya naman po. Sir, totoo pong mahal ko si Ami. Wala po kayong dapat ipag-alala. Sisikapin ko pong maibigay yung buhay na pinapangarap niyo para sa kanya. Hindi mo ako mauuto, bata. Matanda na ako para dyan, kaya wag mo ako niloloko. Umalis ka na. Wag ka na magpapakita rito. Pa, please naman. Pumasok ka sa kwarto mo, Ami. Mag-isip-isip ka ron. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Wala na po talaga kayo sa katwiran. Hindi tama itong ginagawa niyo. Umuwi ka na, Jomar. Mahal, pasensya ka na. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Naiintindihan ko. Aalis na lang ako para hindi na kayo magkasagutan ng papa mo. Mabuti at madali ka naman palang kausap. Sige na, umalis ka na. Gusto na namin magpahinga. Sige po sir. Ami, alis na ako. Huwag ka nang magpaalam. Bilis, alis na! Papa Van, nakaramdam ako ng panliliit sa sarili simula nang manggaling ako kina Ami. Naisip ko, parang totoo naman lahat ng sinabi ng tatay ni Ami tungkol sa kahihinatnan niya kapag ako ang nakatuluyan niya. Masakit at talagang napahiya ako noon. Alam kong hindi nila ako kayang ipagmalaki dahil sa buhay na meron ako. Maliit din ang tingin nila lalo na sa paghahabal-habal ko. Hindi ko man nakita ang reaksyon ng nanay ni Ami. Alam ko na pareho lang sila ng saloobin ng tatay nito. Tumanggi lang siguro itong humarap sa akin dahil naging estudyante niya ako nung elementary. Naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan nila, Papa Van. Alam kong mahal nila si Ami at ayaw nilang makompromiso ang kinabukasan niya. Pero mahal namin ang isa't isa. Napatunayan ko yon dahil handa niyang ipaglaban sa pamilya niya ang relasyon naming dalawa. Matapos ang araw na nagkausap kami ng tatay niya ay nagkikita pa rin kami ng patago.
lumalabas at nagde-date kapag may pagkakataon. Pero makalipas lang ang ilang araw ay bigla niya akong inayang magtanan. Nung una, hindi ko nagustuhan ang balak niyang iyon. Ayokong masira siya sa mga magulang niya. Umiyak siya nang umiyak sa akin. At nung sabihin niya na balak na siyang ipakasal ng mga magulang niya sa iba, doon na ako pumayag sa gusto niya. Nagtanan kami at tumuloy sa isang maliit na kubo na pagmamay-ari ng tiyuhin ko sa kabilang bayan. Masaya naman kaming nagsama doon. Para kaming nagkaroon ng kalayaan, Papa Van. Mahal, ito na yung kape mo. Salamat. Sobrang saya ko talaga na magkasama tayong dalawa sa isang bubong ngayon. Buti na lang naisipan mong magtanan tayo. Sana nga palagi tayong ganito, no? Yung ang kalmado lang, pakape-kape lang. Ang sarap ng bawat araw na kasama ka. Tama ka. Sana nga ganito lang palagi. Pero di ka ba talaga nagsisisi na sumama ka sa akin? Mukha ba akong nagsisisi? Malaki kasi sinakripisyo mo para sa akin. Iniwan mo pamilya mo pati trabaho mo. Hindi ka ba nangihinayang sa mga bagay na nawala sa'yo? Ang drama mo ha? Alam mo namang mahal kita kaya wala kang dapat ipag-alala. Ito yung gusto ko. Yung ganito, kasama ka. Kaya enjoyin na lang muna natin kung anong meron tayo ngayon. Salamat ha. Swerte ko talaga sa'yo. Mas maswerte ako sa'yo kasi alam kong mamahalin mo ko habang buhay. Saka hindi ko muna iniisip yung trabahong iniwan ko sa ngayon. Makakahanap pa naman ulit ako ng iba. Ang importante ngayon, magkasama tayo at patutunayan natin kina mama at papa na mali sila na husgahan ka. Pero totoo naman kasi yung mga sinabi nila. Maliit lang yung kinikita ko bilang isang… Shh! Mahal kita. Kahit gaano pa kaliit yung kinikita mo, okay? Ano yun? Parang may humintong sasakyan sa labas. Oo nga ah. Parang nagmamadali. Dito ka lang ha. Sisilipin ko lang sa bintana. Sino yung dumating, mahal? Naku, nalinti ka na. Buksan Mahal. niyo to! Yung tatay mo nasa labas. Lumabas kayo dyan! Ilabas mo yung lalaki Anong mo! gagawin natin? Ano ba, Ami? Dito ka lang, Alam mahal. ko nandyan Ako kayo. haharap kay Buksan Papa. niyo to! Mukhang galit na galit eh. Huwag ka na munang lalabas. Oo, sige. Pa! Ano pong ginagawa niyo rito? Nasisiraan ka na ba? Ako pa tatanungin mo kung anong ginagawa ko rito? Nasaan yung magaling mong lalaki? Ilabas mo siya ngayon din! Pa! Tayo na lang pong mag-uusap. Huwag na po natin idamay si Jomar. Huwag niyo po siyang sasaktan. Anong huwag sasaktan? Lumabas ka rito, hayop na lalaki ka! Pagbabayaran mo yung ginawa mong pagdukot sa anak ko! Nagkamali ka ng kinalaban! Pa! Kusa po akong sumama sa kanya. Buisit kang babae ka? Ang tigas ng ulo mo! Sir, huwag niyo usaktan si Ami. Jomar, sabi ko di ba huwag kang lumabas? Sa wakas, lumabas ka ring hayop ka! Handa naman po akong humarap at makipag-usap ng maayos sa inyo. Ang lakas ng loob mong isama yung anak ko! Bastos ka! Ano, nagmamalaki ka na? Mahal na mahal ko po si Ami. Hayaan niyo na po kami. Sige na naman ho. Hindi ko naman siya pababayaan. Pagmamahal ba yung tawag sa ginawa nyo? Mga wala kayong respeto! Sir, alam kong mali po yung ginawa namin. Pero responsibilidad ko na po si Ami ngayon. Nasa hustong gulang na po kami at hindi niyo na po kami pwedeng diktahan. Tigas din naman talaga ng mukha mo eh, no? Sige, tingnan ko lang kung kaya mo pa rin akong yabangan pag kinasuhan na kita. Huwag Sir! po! Nakikiusap ako sa inyo. Kung ayaw mong makulong yung lalaking yan, umuwi ka sa bahay. Huwag matigas yung ulo mo. Huwag niyo po gawin sa akin to. Nakikiusap po ako. Tumigil ka na! Sumakay ka na sa kotse! Papa Van, masyado kong dinamdam ang pangyayaring yon.
kinain ako ng matinding lungkot nang mawala si Ami. Walang araw na hindi ko siya naiisip noon. Napakalungkot isipin na tapos na nga talaga kami. Kaya wala na akong nagawa kundi unti-unting tanggapin na hanggang dun na lang talaga ang relasyon naming dalawa. At sa tuwing pinapaandar ko ang motor ko, parang lalo kong nararamdaman na palayo kami ng palayo sa isa't isa. Papa Van, nagsimula akong malulong sa alak. Naging takaw gulo ako sa barangay namin kapag nakakainom. Madalas akong nag-aamok ng away sa sinumang makasalubong ko sa kalye. Sa isang iglap, nagbago ang pananaw ko at nawalan na ng direksyon ang buhay ko. Naglalasing ako para makalimot sa sakit ng pagkabigo. Mas gusto ko pa nga noon na makipagbugbugan na lang sa kalye kaysa isipin pa si Ami. Pag wala na yung epekto ng alak, bumabalik pa rin sa akin yung sakit na nararamdaman ko nung maghiwalay kami. Wala man lang akong kalaban-laban noon sa tatay niya. Mga salita pa lang yung mga binato niya sa akin pero talo na agad ako. Paano pa kaya kung may ginawa ang tatay niya na bayolente sa akin? Baka kung saan na lang ako pulutin. Kaya para makausad na rin ako sa nangyari, sinubukan kong mag-isip ng mga negatibong bagay tungkol sa babaeng minahal ko. Idinaan ko na lang sa tawa tuwing naiisip ko yung matapobre niyang pamilya. Inisip ko na lang na hindi rin naman ako talo. Mas kawawa ako kung sila yung pakikisamahan ko. Lalaki naman ako at walang nawala sa akin. Ako rin ang unang nakakuha ng puri ng pinakaiingatan nilang anak. Alam kong mali na isipin ko yun. Pero sa ganung paraan ko ng pagtanggap sa mga bagay-bagay, nakatulong yon para mabawasan ang sakit at insultong natanggap ko mula sa pamilya ni Ami, Papa Van. Sa kabila ng mga pangyayari sa akin, Papa Van, ay hindi ako binitawan ng pamilya ko. Lalo na si nanay na laging nandun para sumuporta sa pinagdaanan ko. Isa siya sa mga nagpapalakas sa akin noon sa bawat umaga na pinipilit ko nang kalimutan si Ami. Sa pamamagitan ng pagmamahal ng isang ina, kahit paano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Ipinaramdam sa akin ng pamilya ko na hindi ako nag-iisa. Pero sa katagalan, napagtanto ko rin na paulit-ulit lang ang naging takbo ng buhay ko sa loob ng ilang buwan. Hindi pa rin ako nakaka-move on. Paminsan-minsan dumadaan ako sa tapat ng bahay ni Naami pagkatapos kong maghatid ng mga pasahero kahit na alam kong hindi yun makakatulong sa akin. Umaasa kasi ako na makikita ko ulit ang maganda niyang mukha at kahit papano ay mararamdaman ang presensya ng babaeng minahal ko ng sobra at pinangarap na makasama habang buhay. Hanggang sa magkita kami ng matalik kong kaibigan na si Badong. Pinsang buo siya ni Ami at nagtatrabaho siya sa Maynila. Dumating siya sa probinsya namin noon para pansamantalang magbakasyon. Agad niya akong inayang uminom sa bahay nila, Papa Van. Grabe pare, na-miss kita. Tagal din natin di nakapagkwentuhan ha. Oo nga eh. Mas masarap talaga kwentuhan pag may espiritu ng alak. Kaya nga pinaghandaan ko to eh. 2 bote agad. Ay teka, kumusta ka nga pala rito? Eto, okay naman. Ikaw ba? Ayos lang. Maganda na yung posisyon ko sa pabrikang pinagtatrabahuan ko.
Naging regular na ako tapos na-promote bilang team leader. Ikaw, ano pinagkakabalaan mo ngayon? Habal-habal pa rin. Sa pamamasada lang naman kasi umiikot ang buhay ko, pre. Ganito na siguro ako mamamatay. Uy, bakit parang iba tono mo? Marangal na trabaho naman yan. Wala namang masama sa pagiging driver ah. Ang importante, wala kang napeperwisyo at natatapakang tao. Wala namang problema sa pagiging driver ko. Pero hindi naman lahat ng tao pareho mo mag-isip. Alam mo, mukhang kailangan mo nga talaga ng alak. Simulan na natin itong binili ko. O, salinan kita ah. O, tikman mo yan pare. Salamat. Oh, cheers! Ay, siya nga pala. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Ami ah. Ayoko na siyang isipin, pare. Naliliit lang ako. Wala eh. Mahirap lang kasi ako. Tsaka matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Bakit? Di mo pa ba alam? Ang alin? Ikinasal na si Ami. Yung naging asawa niya anak ng kumpare ni Tito na isa ring sundalo. Sa Maynila na sila nakatira ngayon. Grabe ka naman magbiro, pare. Totoo yung sinabi ko. Ikinasal na sa iba si Ami. Pumayag siya. Wala naman siya magagawa eh. Para namang di mo alam yung sitwasyon niya. Sus, sabihin mo, ginusto niya rin yun. Ganun ba yun? Pero alam mo naman yung totoo, di ba? Mahal na mahal ka niya. Mahal nga, pero nag-asawa na siya. Anong laban ko dun? Eh, wala ka na talagang pagpipilian kundi kalimutan na yung pinsang ko. Ano pa nga ba? Itagay na lang natin yan. Ay, nakakalungkot talaga yung kinahinat na ng love story niyo. Sayang. Kaya nga eh. Kahit pala araw-araw ako dumando sa kanila, hindi ko na talaga siya makikita. Ay, okay lang. Masakit pero ganun talaga. Pinagtagpo lang kami pero hindi tinadhana. Baluktot talaga yung katuwiran ni na Tito eh. Kawawa naman yung pinsang ko. Kawawa talaga. Ganun kasi sila. Porke may mga pinag-aralan, pakiramdam nila sila na yung batas. Dapat sila na yung palaging nasusunod. Hayaan na natin sila kung doon sila masaya. Sa bagay, tama ka naman. Mas mabuting ipaubaya mo na lang sa bote ng alak lahat ng problema mo. Ay, ang hirap talaga maging mahirap. O siya, tagay na. Oh, cheers! Ay nga pala pare, ba't di mo subukan magtrabaho sa Maynila? Maraming mga oportunidad dun at marami ring magagandang babae. Talaga? Oo pare, para makamove on ka na. Alam mo namang sanggang dikit tayo eh, di ba? Ako bahala sa'yo ron, tutulungan kita. Okay naman sana kaso hindi naman babae yung magiging dahilan ng paglimot ko. Alam mo kung dito ka lang, paulit-ulit mo lang babalikan lahat ng nakaraan nyo. Sino namang may sabi sa'yo nun? Nakalimutan ko na nga siya, pinaalala mo lang. Ay, tagay na nga lang tayo. Sige, magpakalasing tayo. Para sa tunay na pagkakaibigan. Tama, para sa tunay na pagkakaibigan. Isang tagay para sa paglimot kay Ami. At isang tagay sa pagsama mo sa akin sa Maynila. Pag-iisipan ko pa. Ikaw talaga. Dahil sa nalaman ko kay Badong, nagpasya akong tuluyan ng alisin na sa puso't isip ko ang pinakamamahal kong babae. Doon ko napagtanto na kailangan kong harapin ang katotohanan na hindi talaga kami para sa isa't isa. Kailangan ko nang palayain ang sarili ko sa nakaraan naming dalawa. At isa nga sa mga naisip kong paraan, ang pagbaling ng atensyon ko sa iba't ibang babae. Sa paghahanap ko ng tunay na kaligayahan, medyo naging chick boy ako at nagpaasa ng mga babae sa amin. Isa na ron si Daisy. Biyuda siya at medyo may edad na rin. Minsan ko na kasi siyang nakasama sa inuman. Nung nalasing ako, doon niya ako inuwi sa bahay nila at may nangyari sa aming dalawa. Simula nun, hindi na niya ako nilubayan. Nagawa pa niyang kusang magpunta sa bahay namin para ipakilala ang sarili niya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yun dahil wala naman akong balak na seryosohin siya. Pero ang mas hindi ko napaghandaan
ay nung magustuhan siya ni nanay para sa akin kahit na halos hindi nalalayo ang edad nilang dalawa. Hindi may pagkakaila na mabuti siyang tao, maalalahanin at mapagbigay. Palagi pa nga siyang nagdadala ng ulam sa bahay at nakikipagkwentuhan kay nanay. Sa bawat pagkakataon na magkasama sila ng nanay ko ay unti-unti silang nagkaroon ng espesyal na koneksyon hanggang sa dumating na nga ang kinatatakutan ko noon. Direktang sinabi sa akin ng nanay na bagay kami at si Daisy na nga ang gusto niyang mapangasawa ko. Siyempre, hindi ako pumayag. Wala naman kasing makakapagdikta sa puso ko kung sino ang dapat kong mahalin noon, Papa Van. Aba, tumatawag si Badong. Bakit kaya? Uy pre, kamusta na? Tagal na nating di nag-uusap ah. Ayos lang. Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nagparamdam ha. Kumusta ka na ba? Okay lang ako. Mabuti tumawag ka. Bakit? Miss mo na ako? Medyo. Kailan ba uuwi dito sa atin? Alam mo bang tinigilan ko na yung pag-iinom? Napapahamak ako eh. Kaya nga Mabuti naman at tinigilan mo na. Teka pare, balita ko, may asawa ka na kaya napatawag ako. Nangasar ka ba? Oh, pikon agad? Alam mo, kung mangasar ka lang, mas mabuti pang ibaba mo na tong tawag mo. Eto naman ang init agad ng ulo eh. May nabalitaan lang naman kasi ko. Kaya gusto kong kumpirmahin kung totoo o hindi. Hindi. Bilis sumagot ah. Hindi nga. Ano ba talaga? Bakit ayaw mo magkwento? Bangungot yun, ayoko nang maalala. Sino ba kasi yung tinutukoy mo? Balita ko, Daisy raw yung pangalan ah. Ilang Daisy ba yung kilala mo dito sa baryo natin? Sa pagkakaalam ko, isang naman Daisy dyan sa atin. Teka, anak ka ng... Huwag mo sabihin yung tinutukoy mo yung biyuda ron sa may kanto. Oo! Ano nangyari, pare? Grabe, lakas ng kamandag mo ha? Si Raulo, wala yun. Wala ako interes sa babaeng yun. Ang tanda-tanda na pustiso pa ang ngipin. Gumaganyan ka pa pero balita ako, pinatulan mo raw kahit pustisong ngipin. Tanong ko pa ng tanong eh, mukhang alam mo na naman lahat. Niloloko mo ba ako? Bakit ba kasi pinatos mo yun, pre? Wala ka na bang ibang babae dyan? Lasing ako noon tapos lalaki rin ako. May pangangailangan. Kusa siya nagpatuka, kaya yun. Alam ka namang tanggihan ko. Sabi ko na nga, be. Nakahanap ka tuloy ng katapat mo. Huwag ka namang asar dyan. Siya nga pala, pwede ba akong humingi ng pabor? Ano yun? Si nanay kasi, mukhang nagayuman ni Daisy. Pinipilit ba naman ako na asawahin yung babaeng yun? Baka naman siya talaga yung nakatadhana sa'yo. Si Raulo, ayoko na ng ganun. Di na nila dapat pinakikialaman yung personal na buhay ko. O anong plano mo ngayon? Kailangan ko na umalis dito. Tama. Kailangan mo rin isipin sarili mo. Pwede ba ako makituloy muna sa'yo? Hindi na ako pwede dito eh. Tsaka sigurado ko na hindi ako titigilan ni Daisy. Pwede ka makituloy sa akin pare, walang problema. Dito ka muna sa akin. Matagal na kaya kitang inaaya rito sa Maynila. Ikaw lang tumayayaw eh. Alam mo bang hinabol pa ako ni nanay ng taga para lang makisama dun kay Daisy? Ay, ibang klase rin nanay ko eh no? Mahirap nga yan pre. No sige, tutulungan kita. Salamat talaga pare ha. Wala yun. Huwag ka na mag-alala. Akong bahala sa'yo rito. Aalalayan kita, tutulungan na makahanap ng trabaho. Kinikilig ako pre. Sweet mo talaga. I love you. Si Raulo. Salamat ulit ha. Hindi ko tuloy alam kung saan ako pupulutin kung wala ka. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Kailan mo nga pala balak lumuwas? Sa lalong madaling panahon. Baka pag nagtagal pa ako dito tuluyan na ako mataga ng nanay ko. Papa Van, sa takot ko na mapikot ni Daisy, lumayas ako at nagpunta agad sa Maynila. Akala ko naman nung una ay magiging madali lang ang buhay doon. Pero hindi ko akalain na mas mahirap pa pala ang magiging buhay ko
kesa nung nasa probinsya pa ako. Dahil bagong salta lang ako, nagsimula ako sa pinakamahirap na trabaho. Nagkataon kasi na wala ng bakante sa pabrikang pinagtatrabahuan ni Badong nung dumating ako roon. Nakapasok ako noon sa isang warehouse ng harina bilang isang kargador. Mabigat ang naging trabaho ko. Madalian ang kilos at hindi pwede ang lalamya-lamya. Hindi ako tinuring na baguhan at kailangan kong makipagsabayan sa mga dati ng kargador doon para kumita. 2 o 3 sako ng harina ang kailangan buhatin sa isang karga. Hindi kasi pwedeng isa lang dahil masyado raw mabagal pag ganon. Mahirap at sobrang nakakapagod pero kailangan kong tapatan yun ng sipag at tiyaga. Pero sa katagalan ay nagkasakit ako sa baga. 6 na buwan akong naggamot noon. Mabuti na lang dahil hindi ako pinabayaan ng kaibigan kong si Badong lalo na nung walang-wala na ako, Papa Van. Agad naman akong naghanap ng trabaho ng makasigurong ayos na ako. At sa kagustuhan kong makahanap ng mas magandang oportunidad ay nag-apply ako sa isang grocery store na foreigner ang may-ari. Naging bagger ako. Mas magaan at mas komportable kesa sa pagkarga ng mga sako ng harina. Pero iba naman ang naging sitwasyon ko ron sa grocery. Ang mga katulad kong empleyado na galing sa probinsya ay hindi na pinapayagang umuwi. Nakapadlak kami na parang preso sa isang kwarto sa likod ng tindahan kapag tapos na ang duty. Hindi ako masaya sa ganong sitwasyon. Tapos mababa pa ang sweldo. Nakatagpo ako ng among hindi makatwiran ng trato sa mga empleyado. Nagtagal din naman po ako ng halos 1 taon doon. Ngunit nang magkaroon ako ng pagkakataon na umalis, ay hindi ko na yon pinalampas. Lumayas ako at hindi na bumalik pa sa trabaho kong yun. Hindi naman nagtagal, natagpuan ko ang sarili ko bilang security guard sa isang maayos na agency. At sa pagtanggap sa trabahong yon, doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko. Sa bago kong trabaho, regular na akong nakapagpadala ng pera sa probinsya. Nakaipon na rin ako kahit papano, Papa Van. Papa Van, sa paglipas ng halos 3 taon, nagsilbing bagong yugto ang pagkakaroon ko ng maayos na hanap buhay. At sa mga taon na lumipas, natutuhan kong mas maging matatag at maging palaban sa mga pagsubok ng may tapang at determinasyon. Nagsumikap ako para sa mas lalo pang ikakaganda ng buhay ko. Tuluyan ko na ring ibinaon sa limot ang nakaraan ko at yung panghuhusga ng pamilya ni Ami. Unti-unti na rin akong nakaluwag at naging kampante nang hindi na ako mapapahiya sa susunod na sumubok akong magmahal muli. At sa 3 taon nga na lumipas ay nadestino ako sa Laguna, sa isang pabrika ng gatas. Medyo mas malaki ang responsibilidad na nakaatang sa akin doon dahil napromote ako bilang OIC at hawak ko ang 30 gwardya. Sa bago kong tungkulin ay kailangan ng matatag na liderato at integridad dahil sa amin nakasalalay ang seguridad, hindi lamang ng pabrika, kundi lahat ng mga taong nagtatrabaho doon. Ang promosyon ko sa trabaho ay isang biyaya at patunay na kapag may dedikasyon sa ginagawa, ay magpapatuloy ang pag-unlad bilang isang individual. Sa kabila ng magagandang nangyayari sa akin, yung inakala ko na nakalimutan ko na si Ami ay hindi pa pala. Dumating ang isang araw na tumawag si Badong at sinabing bibisitahin niya ako sa Laguna. May mahalaga daw siyang sasabihin tungkol sa pinsan niya. Pinilit ko siyang sabihin yon nung tumawag siya. Pero saka na lang daw
kapag nagkita na kami, Papa Van. Pare, mukhang asensado ka na talaga. Ikaw na nag-aayang uminom. Pero alam mo na po nako, medyo hindi ka na namamansin kahit sa chat lang ha. Hindi naman. Medyo naging busy lang sa trabaho. Ikaw, anong bago sa'yo? Eto, busy pa rin sa trabaho. Alam mo pare, malapit na ako mag-asawa. Talaga? Aba, magandang balita yan. Kaya nga sa wakas nakabingwit din. Mabuti at malalagay ka na sa tahimik. Seryoso pare, tahimik talaga. Parang hinahatid mo na ako sa hukay ah. Ang arte mo, binibiro ka lang. Alam ko naman nagbibiro ka lang. Nga pala, ano ba trabaho mo rito? Security OIC na ako. Aba, astig pre ah. Congrats. Salamat. Pero hindi ko mararating yun kundi dahil sa'yo. Tatanungin kong utang na loob lahat ng tulong mo sa akin. No ka ba, maliit na bagay lang yun. Sa totoo lang, nahihiya nga ako sa'yo Kasi di ko natupad yung trabaho na ipinangako ko sa'yo nung pumunta ka ng Maynila. May dahilan naman kung bakit nangyari yon. Tingnan mo, kaya siguro hindi ako nakapasok sa pabrikang pinagtatrabahuhan mo kasi para talaga ako sa pagiging security personnel. Totoo yung sinabi mo, pre. Paano yan? Di naniniwala ka na ngayon sa tadhana. Ay nako, uminom ka na nga lang. Pero itong inuupahan mo, maganda Pwede ba ako lumipat dito? Aba, pwede. Siya nga pala, may nakukurso na daan ako ng office staff sa pabrikang binabantayan ko. Aba, ayos yan. Medyo nag-aalangan ako kaya hindi pa ako makapagtapat. Para bang natroma na ako. Yung pinsan mo nga pala, kamusta? Marami na sigurong anak no? Si Ami? Oh, bakit naman ganyan reaksyon mo? May nangyari kasi sa kanya. Nasiraan ng bait, pre. Tapos bigla na lang daw nawala. May kakilala kami na nakakita sa kanya. Namukhaan daw niya si Ami. Anong ibig mong sabihin na nasiraan ng bait? Anong nangyari sa kanya? Ayun, minalasan na pangasawa. Lagi daw binubugbog. May sayad yata yung utak ng lalaking yun Kawawa naman pala siya. Akala ko pa naman magiging maganda ang buhay niya nung nagkahiwalay kami. Akala ko nga rin Nako, sinasaktan pa rin siya kahit nung bagong panganak pa lang siya. Walang hiya yun Bakit siya pinabayaan ng mga magulang niya? Akala ko ba ayaw nilang mapariwara ang buhay ni Ami? Nung malaman ni na Tito yung nangyayari sa kanya, binawi nila si Ami. Ayun, inuwi na sa atin kaso pati pag-iisip niya naapektuhan Hindi ba nila sinubukan ipagamot? Pinagamot, kaso wala namang pagbabago sa kalagayan niya. Mas lalo ngang lumala Madalas daw nawawala tapos nagpapagala-gala na lang. Balita ko, di pa rin nakakauwi si Ami sa kanila hanggang ngayon. Di pa rin siya nahahanap. Pasensya ka na Hindi ko naman sinasabi na dapat lang mangyari kay Ami yun kasi wala naman siya kasalanan. Hindi tamang siya'y managot sa kasalanan ng magulang niya. Pero hindi kaya ito yung karma nila? Kung hindi sana siya pinilit magpakasal sa lalaking yun, di sana maayos pa siya ngayon. Di lang naman ikaw ang nagsabi niyan. Halos lahat ng taga ron sa atin yan din na sinasabi. Ay, may sasabihin nga pala ako sa'yo pare. Mas importante to. May mas matindi ka pang revelasyon bukod kay Ami? Oo. Kailan ko lang din kasi nalaman kaya ngayon ko palang masasabi sa'yo. O pare, makinig ka mabuti Kayong dalawa ni Ami, may anak pala kayo. Ha? Nagbibiro ka ba? Di ako nagbibiro. Buntis si Ami nung maghiwalay kayo. Nalaman ko to sa mga kamag-anak namin. Totoong may anak ka na pare. Kamukhang kamukha mo nga raw yung bata Teka, nasan yung bata? Nasan yung anak ko? Inaalagaan ni na Tito sa probinsya. Pwede ko ba siya makita? Pwede siguro kasi sila naman yung nakiusap sa akin na ipaalam sa'yo na may anak kayo ni Ami. Uuwi ako pare. Gusto kong makita at makilala yung anak ko. Gusto mo samahan kita? Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung nalalapit mong kasal. Ako nang bahala ron. Salamat sa mga binalita mo pare. Sa totoo lang, Papa Van, ilang sandali pa akong natulala noon habang nag-iisip ng malalim. Wala kasi akong kaalam-alam na tatay na pala ako. Sa nalaman ko, parang gusto ko na noong liparin ang Mindanao para makita ang anak ko.
Nag-leave ako sa trabaho at nagdesisyong umuwi sa amin. Sa eroplano pa lang, naramdaman ko na ang matinding pananabik na makita ang anak ko. At pagdating ko nga sa Agusan del Sur, agad kong pinuntahan ang bahay ni Naami. Nadatnan kong nakaupo sa isang tumba-tumba ang taong sumira sa relasyon namin ni Ami noon. Walang iba kundi ang tatay niya. Lumabas na rin noon ang asawa niya, na dati kong teacher nung elementarya. Hindi naman sila nagulat nang makita ako. Marahil ay inaasahan na nila ang pagdating ko. Binuksan nila ang gate at pinapasok ako sa bahay nila. Inalok pa nila ako ng maiinom. Hindi ko alam pero parang ibang tao ang kaharap ko ng mga oras na yon. Ibang-iba sa ugali na pinakita ng tatay ni Ami sa akin nung magkarelasyon pa kami ng anak nila. Ipinakilala nila sa akin ang anak ko. Kenneth ang ipinangalan sa kanya. Totoo nga na para kaming pinagbiyak na bunga. Anak ko nga siya, Papa Van. Nag-usap kami ng tatay ni Ami at nakiusap sila na huwag ko na raw sanang ilayo sa kanila ang bata. Hiniling nila na sila pa rin ang mag-alaga sa anak ko. Hindi naman daw nila ipagkakait na makilala ako ni Kenneth bilang ama. Gusto lang daw nilang makabawi sa anak nila kahit na sa ganung paraan man lang. Nangako naman ako na hindi ko pababayaan ang anak ko pagdating sa sustento. Nung una, ayaw nilang pumayag dahil nahihiya raw sila sa akin pero sinabi kong hayaan nila ako na gawin ang responsibilidad ko bilang ama kay Kenneth. Nanatili ako sa probinsya namin ng ilang araw. Sinulit ko talaga ang bakasyong iyon kasama ang anak ko at pamilya ko. Isa pa, na-miss ko rin ang lugar namin. Hanggang sa naisipan ko nga noong tumambay sa ilog, kung saan kami noon laging namamasyal ni Ami. Sa pananatili ko roon ng ilang sandali, hindi ko inasahan na meron akong madadatnan, Papa Van. Ami? Ami, ikaw ba yan? Bakit? Ami, ikaw nga! Huh? Sabi ko na eh. Anong ginagawa mo rito? Kilala mo pa ba ako? Oo! Ikaw si Jomar. Naalala mo pa ba kung ano meron tayo dati? Dati? Boyfriend. Boyfriend kita. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Wala. Binugbog nila ako. Dito sa muka. Tapos sa kamay. Tsaka dito Dito sa tiyan ko. Kawawa ka naman. Anong ginagawa mo dito sa ilog? Hinahanap ka na ng mga magulang mo. Umuwi ka na. Ayoko doon. Dito na lang ako. Masasama yung mga yun eh. Buti dito walang nananakit sa akin. Pero hindi ka naman nila sasaktan. Alam mo bang hinihintay ka na ni Kenneth? Yung anak natin. Kilala mo siya, hindi ba? Kaya umuwi ka na. Ayoko nga sabi eh. Kulit mo naman. Sabi nila siraulo ako. Pero parang ikaw yata yung siraulo. Ang kulit mo eh. Ako pa talaga yung makulit ha. Katulad ka pa rin ng dati. Makulit at matigas pa rin ang ulo. La. Wala akong naririnig. Sige na, umuwi ka na. Gusto mo samahan kita? Talaga? Sasamahan mo ko? Sige. Pero mag-promise ka muna. Sabihin mo sa kanila na wag na ako ibalik dun sa salbahing mama. Ayoko na dun.
Palagi niya akong sinasaktan kasi marumi daw ako. Ami, sorry ha. Sorry talaga. Kung alam ko lang na magiging ganyan ka, sana mas naging matapang ako nun. Sana hindi ako pumayag na maghiwalay tayo. Bakit ka umiiyak? Wala. Naalala ko lang kasi nung tayo pa. Saka naawa ako sa'yo eh. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Masaya naman ako. Lalo na, nandito ka na. Tagal ko nang bumabalik-balik dito, pero ngayon lang ulit kita nakita. Saan ka ba nagpunta? Nagpunta ako sa malayo. Matagal ako dun kaya hindi mo talaga ako makikita rito. Kaya nga sabi ko, dapat umuwi ka na sa inyo at dun mo na ako hintayin. Ayoko nga! Ang kulit mo naman! Alis na lang kaya ako! Ano bang gagawin ko para makumbinsi kita? Wala! Gusto ko lang maging malaya! Hayaan niyo na ako! Teka, baka nandyan ang mga magulang mo. May nakapagsabi sigurong nandito ka. Ami, anak! Kayo pala sir. Paano niyo po nalaman nandito kami? May nakapagsabi kasi sa amin na nandito si Ami. Salamat naman at nakita mo siya. Ami, Ayan na naman siya! uwi ka na anak. Hinihintay ka na ng mama mo. Ayoko! Anak, parang awa mo na. Umuwi na tayo. Akin na yung kamay mo at aalalayan kita. Bitawan niyo ako! Huwag niyo ako hawakan! Umuwi ka kung gusto mo! Hindi ka ligtas dito. Baka kumapano ka. Ayoko nga sumama sa'yo! Makaalis na nga! May kalbong makulit dito! Sandali, huwag kang tumakbo. Huwag na kayong sumunod! Ayoko sa inyo! Kalbo! Kalbo! Sandali, huwag kang umalis, Ami. Tutulong ho ako. Huwag na, Jomar. Hayaan mo na kaming kumumbinsi sa kanya na umuwi na sa bahay. Hindi po sir, tutulong po ako. Tulad nyo, gusto ko rin gumaling si Ami. Saka baka po makinig siya sa akin kasi nung kausap po siya kanina, maayos naman po siya sumagot. Kilala niya po ako. Talaga? Kaso nakakahiya sa'yo, iho. Wala po yun. Wala kayong dapat na ikahiya. Gagawin ko to para sa anak namin. Gagawin mo talaga? Opo, kailangan gumaling ni Ami para sa anak namin. Ay, tama ka, iho. Siya nga pala, gusto ko sanang humingi ng pasensya sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa inyo ni Ami. Hayaan niyo na ho yun. Pinagsisihan ko lahat ng nangyari. Kung hindi sana kita noon hinusgahan, maayos sana yung naging buhay niya. Wala na po tayong magagawa, nangyari na po eh. Pero matagal ko na kayong pinatawad. Basta po, ang importante, maiuwi niyo si Ami. Sana nga gumaling pa siya. Gusto kong makabawi sa anak ko. Ipagdarasal ko rin po na mangyari yan. Tara na ho, habulin na ho natin si Ami, baka makalayo pa. Mahihirapan tayo mahanap siya ulit. Salamat, Jomar. Totoo nga yung sinabi ni Ami noon. Mabuti kang ang tao. Papa Van, tagumpay naman naming naiuwi si Ami sa kanila. Agad siyang dinala ng mga magulang niya sa mental institution para ipagamot. Masaya ako na muling nilisan ang probinsya namin. Hindi lang dahil sa anak ko, kundi dahil na rin kay Ami na kahit papano ay nasa mabuti ng kalagayan noon. Masaya rin ako kasi napalaya ko ng sarili ko sa galit na matagal ko ring kinimkim. Nagkapatawaran na rin kami ng taong minsang sumugat sa pagkatao ko. Bumalik ako sa Laguna at sa pagbabalik ko, mas lalo ko pang pinagbutihan ang pagtatrabaho. Mas lalo akong naging ganado at napuno ng inspirasyon dahil sa anak kong si Kenneth. Masaya ako na binigyan nila ako ng karapatan na magpakaama sa bata. Regular ko po siyang sinusustentuhan at masaya akong isipin na naibibigay ko ang pangangailangan ng anak ko mula sa sariling sikap. Papa Van, yung pag-uwi ko sa probinsya at yung muli naming pagkikita ng ex-girlfriend ko ay nagdulot ng kalituhan ngayon sa puso't isip ko.
Nang makita ko sa ganoong kalagayan si Ami, gusto ko siyang damayan, yakapin, paliguan at alagaan tulad ng dati. Alam kong hindi lang yon dahil sa awa. Pagkatapos kasi ng pagkikita naming yon, napagtanto ko na may natitira pa pala akong pagmamahal para sa kanya. Pero hindi ko alam kung sasapat yon para masabi ko na pwede pa maging kami. Alam ko rin kasi na magiging komplikado ang sitwasyon namin kung sakali. Kasal pa rin kasi siya sa asawa niya. Hindi ko na alam at nalilito po ako, Papa Van. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko pa nililigawan ang babaeng nakukursunadahan ko. Sa ngayon ay pinagdarasal ko muna sa itaas na sana ay bigyan niya ako ng mga kaliwanagan at humingi na rin ako sa kanya ng gabay para hindi ako magkamali sa mga magiging desisyon ko. Sana kahit papano ay makahingi rin ako ng payo sa mga nakikinig ngayon. Masaya po ako na may bahagi sa inyong programa ang kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Papa Van. Maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS 893. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jomar. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng
story.